Sa barangay kung saan nakatira si Manong Rene, isang matandang may kapansanan, siya ay nakakatanggap ng panlalait mula sa kanyang mga kapitbahay. Kung minsan pa nga, ay napagkakamalan siyang aswang dahil sa nakatira pa rin siya sa luma niyang bahay. Kahit sira-sira at tagpi-tagpi na ito, ay napagpasyaan niya pa ring manatili sa kanyang lumang bahay upang kapag bumalik ang kanyang mga anak, ay mabilis lamang nila siyang makikita. Sapagkat pagkatapos ng ilang taon na pagsuporta ng kanyang mga anak kay Rene, ay bigla na lamang naputol ang kanilang pagdalaw at pagpapadala ng pera. Hindi nagalit si Mang Rene sa kanila, pero maasa pa rin siya na babalikan siya ng kanyang mga anak. Kaya kahit anong gawin o sabihin ng mga tao, ay maghihintay pa rin siya sa pagbabalik ng mga ito. Sa ilang taong nakakaranas ng panlalait at masasakit na salita si Manong Rene, ay nasanay na siya at hindi na pinapatulan pa ang mga tao. Lalo na't sa kanyang katandaan na rin, dahil alam niyang wala siyang magiging laban sa mga ito. Kaya hinayaan na lamang niya ang kanyang mga kapitbahay na kung ano-ano ang sabihin sa kanya. Aswang ka! Dapat lumayas ka na rito sa barangay natin. Malas ka! Sigaw ni Lian, isa sa mga kapitbahay ni Manong Rene. Mama, aswang po siya, hindi ba? Natatakot po ako sa kanya. Wika naman ni Ann, ang maliit na anak ni Lian. Napupulot ng mga bata ang mga silta mula sa kanilang mga magulang tuwing aapi nila si Manong Rene. Maawa naman kayo sa akin. Matanda na ako. Lubayan niyo na ako. Pagmamakaawa ni Manong Rene, dahil ang tanging nais na lamang niya ay magkaroon ng katahimikan sa loob ng kanyang pamamahay. Kahit anong pagmamakaawa o pakiusap ni Manong Rene, ay hindi pa rin siya pinapansin ng mga ito. Pinagpapatuloy lamang nila ang pagtawag sa kanya ng iba't ibang masasakit na salita. Pati ang mga bata ay sumasali na rin sa pangungutya sa kanya. Hanggang kailan ba nila ako gagambalain? Wika ni Manong Rene sa kanyang sarili at sinara na ang pintuan ng kanyang bahay. Hindi ko naman sila ginagalaw o sinasaktan. Bakit ganun sila sa akin? Narinig pa ni Manong Rene ang mga masasakit na salita na binabato sa kanya. Ngunit wala siyang magawa upang pigilan sila. Kitinakpan niya na lamang ang kanyang mga tenga upang hindi masyadong marinig ang mga boses ng mga ito. Sobrang pagod na si Manong Rene na pakinggan ang walang kwentang salita na ibinabato nila sa kanya. Rinig na rinig niya ito, lalo na't wala namang kuryente sa kanilang bahay. Wala siyang mapapanooran ng TV o mapapakinggan man lamang na radyo na kahit papaano'y magbibigay ng ingay sa kanyang bahay. Sa halip, mga boses ng kanyang mga kapitbahay ang kanyang palaging naririnig. Mga masasakit na salita na puro panlalait sa kanya. Kahit ilang beses niya nang kausapin o pakiusapan ng mga kapitbahay niya, ay wala pa ring nangyayari at patuloy lamang ang pangapi nila sa kanya. Umaasa na lamang si Mang Rene na hindi na sana umabot pa sa pananakit ang kanilang ginagawa sa kanya. Narito na naman kayo. Hanggang ngayon pa rin ba hindi nyo pa rin tinitigilan si Manong Rene? Tanong ni Emil, ang binata na tumutulong at nagdadala ng pagkain sa matanda. Tumingin sa kanya ang isang babae at sinabi, Bakit palagi mong tinutulungan niyang matandang aswang na yan, ha? Kapag nagpalit anyo siya bilang aswang at tinatake ka niya, huwag kang hihingi ng tulong sa amin, ha? Ano ba kayo? 2024 na. Pero naniniwala pa rin kayo sa aswang-aswang na yan? Hindi porket nakatira siya sa isang luma at tagpi-tagpi na bahay, ay aswang na siya. Hindi naman kasi siya katulad ninyo na may pera para magpagawa ng bagong bahay. Sad na Emil. Nakinig si Rene mula sa kanyang bintana habang kausap ng binata ang mga tao sa labas. Labis niyang ipinagpapasalamat na naroon si Emil upang siya ay tulungan nito. Dahil sa loob ng halos ilang taon na walang paramdam ang kanyang mga anak, ay si Emil lamang ang pumalit sa kanila. Nagdadala si Emil ng mga pagkain para kay Rene at sobrang pasasalamat roon ni Mang Rene. Pagkatapos makipag-usap ni Emil sa mga kapitbahay na chismoso-chismosa ni Mang Rene, ay binuksan na ni Rene ang pinto para kay Emil at ang bango ng pagkain ay ang nagpapagutom sa kanya. Para sa akin ba to, iho? Tanong ni Mang Rene. Tumango naman si Emil. Tanda ng pagsabi ng oo.
Nang mailagay na sa pagkainan ng pagkain, ay nagsimula ng kumain si Mang Rene dahil sobrang gutom na siya. Lalo na at hindi nadalhan ng pagkain ni Emil si Rene kanina dahil sa sobrang pagod sa trabaho. Hindi may paliwanag na Rene kay Emil kung gaano siya nagpapasalamat sa binatang ito. Kahit hindi siya responsibilidad ni Emil, ay nagdadala pa rin ito ng pagkain para sa kanya. Pagkatapos ng kumain ni Mang Rene, ay nagsimulang magkwentuhan ng dalawa. Nag-alok si Emil na gagawa ng bagong bahay sa Rene. Ngunit tumanggi ang matanda, lalo na't nahihiya si Rene sa binata. At gusto niya kung ano ang iniwan ng kanyang mga anak na bahay, ay iyon rin naman ang madadatnan ng mga ito. Bakit naman po ayaw niyo ng bagong bahay? Hindi naman po ninyo kailangan gumastos dahil magiging tulong ko po sa inyo yon. Sad ni Emil. Nako, hindi na iho. Meron pa naman akong bahay. Kaya pwede pa ito. Wika ni Mang Rene dahil gusto niyang manatili sa kanyang tahanan hanggang sa bumalik ang kanyang mga anak. Napabuntong hininga na lamang si Emil sa sinabi ng matanda. Manong naman, malapit na pong masira ang bahay niyo. Kapag nagtagal pa po kayo rito, baka mag-collapse na po ang mga kahoy sa inyo habang natutulog kayo. Mahirap na po, baka masaktan pa po kayo habang nakistay kayo dito. Sambit ni Emil dahil naawa siya kay Rene. Hayaan mo na ako, iho. Patanda na ako at hindi na ako magtatagal sa mundong ito. Huwag mo na akong problemahin pa. Yung ipinapagawa mo na bahay para sa akin ay pangpagawa mo na lamang ng bahay mo. Lalo na at pinata ka na at malapit ka ng mag-asawa. Alalahanin mo ang sarili mo at huwag ako, iho. Nakangiting saad na Rene dahil sobra-sobra na ang naitulong sa kanya ni Emil at ayaw niya nang maging pabigat pa rito. Hindi na nais pang maging pabigat na Rene kay Emil. Kaya kahit anong pamimilit ng binata sa kanya ay hindi pumapayag si Rene dahil gusto niyang manatili lamang sa kanyang lumang bahay dahil naroon ang mga alaala na iniwan sa kanya ng kanyang mga anak. Ayaw na ring madamay na Rene si Emil sa kanyang mga problema at sa panlalait ng mga kapitbahay niya. Hindi man naging madali ang mga araw para kay Rene, ay nagpapasalamat pa rin siya dahil nariyan ng binatang si Emil upang tulungan siyang makatawid sa kanyang gutom. Nag-stay pa si Emil sa kanyang tahanan at nagpaalam na rin na uuwi na dahil wala pa itong tulog mula sa kanyang night shift na trabaho. Pumayag naman si Mang Rene dahil ayaw naman niyang masyadong abalahin pa si Emil. Pag-alis ni Emil ay nagpunta na si Mang Rene sa kanyang kwarto at nakita ang mga larawan ng kanyang mga anak. Noong maliliit pa lamang ang mga ito. Hindi na napigilan pa ni Mang Rene na maging emosyonal. Lalo na at sobra siyang nangungulila sa kanyang mga anak. Hindi niya lubos sa kalain na darating ang araw na mapuputol ang komunikasyon niya sa kanyang mga anak. Dahil ang alam ni Mang Rene ay okay ang relasyon niya sa mga ito. Kaya nang hindi na siya dalawin ng mga ito, ay nasaktan siya ng sobra. Hindi alam ni Mang Rene ang kanyang gagawin dahil wala naman siyang telepono at contact number sa kanila. Kaya halos araw-araw na lamang siyang naghihintay sa labas ng kanyang bahay sa pagdating ng kanyang mga anak. Pero kahit ilang taon na ang lumipas, ay hindi pa rin nawawalan ng pag-asa si Mang Rene na babalikan siya ng kanyang mga anak. Nasaan na ba kayo, mga anak ko? May nagawa bang mali si tatay? Kaya tumigil na kayong dalawin ako. Sana sinabi niyo sa akin para naayos ko na lamang yung ugali ko. Para hindi tayo ganito at magkakahiwa-hiwalay. Hindi ko alam kung nasaan kayo. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali bilang ama sa inyo. Para gawin niyo sa akin ito. Sana'y balikan niyo na ako. Mga anak ko, balikan niyo na ako. Dahil sobrang miss na miss ko na kayo. Umiiyak na wika ni Mang Rene sa kanyang sarili at niyakap ang larawan ng kanyang mga anak. Hindi na napigilan pa ni Mang Rene na umiyak habang tinitingnan ang mga larawan ng kanyang mga anak dahil sobrang namimiss na niya ang mga ito. Kahit na ilang taon silang walang paramdam sa kanya, ay hindi nagtanim ng sama ng loob si Mang Rene sa mga ito. Iniisip na lamang niya na baka may nangyari at walang panahon ng mga anak niya na dalawin siya. Samantala, ang asawa naman ni Mang Rene ay matagal nang pumanaw. Siya na lamang ang nagpalaki sa kanyang mga anak at pinagtapos niya ang mga ito ng pag-aaral.
Ngunit hindi nagtagal, ay para pang inabandona na siya ng mga ito. Gusto na lamang intindihin ni Mang Rene ang sitwasyon ng kanyang mga anak, kahit hindi niya alam ang mga nangyayari sa kanilang buhay ngayon. Nang mapakalma ng matanda ang kanyang sarili, ay pinunasan niya ang kanyang mga luha, at pagkatapos ay nagpahinga na rin. Dahil pakiramdam niya, ay pumipikit ang kanyang mga mata, kaya't napagpasya niyang matulog na. Kinabukasan ay may narinig si Manong Rene na mga kaluskos sa loob ng kanyang bahay. Nakita niya na sinisira ni Jason at Sever ang mga gamit sa bahay niya. Pinigil niya ang ginagawa nila, pero tinulak lamang siya ng mga ito. Tama na. Pakiusap ni Rene habang nakikita kung papaano nila sirain ang mga gamit na binili ng kanyang asawa. Ilang dekada na ang nakakaraan. Tumingin si Jason kay Rene at sinimulan siyang sipain. Dapat ay mamatay ka ng aswang ka. Nagkasakit ang anak ko nang dahil sa'yo. Dahil sinumpa mo siya. Tanggalin mo ang sumpa na ibinigay mo sa anak ko. O kung hindi, papatayin talaga kita. Saad niya habang patuloy pang sinisipa si Mang Rene. Gustong lumaban ni Mang Rene, ngunit nanghihina siya dahil na rin siguro sa kanyang katandaan. Hindi niya alam kung ano ang sinasabi ni Jason na sumpa dahil wala naman siyang ginagawang ganoon. Ano bang sinasabi mo? Tanong ng matanda. Totoo naman ang sinasabi ni Ann sa'yo. Isa kang aswang, isang salot sa lipunan. Dapat mawala ka na dito sa barangay namin. Gusto mo pang patayin ng anak ko ha? Dahil sa sinabi niya lang sa'yo ang totoo. Totoo na natatakot siya sa'yo. Sad ni Jason at tumigil na sa paninipa kay Mang Rene dahil may nakita na siyang dugo na lumalabas mula sa bibig ng matanda. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa inyo na hindi ako aswang? Hindi ko sinumpa ang anak niyo. Kaya tigilan niyo na ako. Nagmamakaawa na ako sa inyo. Tigilan niyo na ako. Sad ni Mang Rene dahil hindi niya nakaya ang ginagawa nila sa kanya. Dinuraan ni Jason si Mang Rene at muling sinipa sa tiyan ng matanda. Dahilan kung bakit muling sumuka ng dugo si Manong Rene. Aamba na muli sana ni Jason si Mang Rene nang biglang dumating si Emil at tinulak niya si Jason papalayo kay Rene. Nakita ni Emil ang nakakaawang kalagayan ni Mang Rene at hindi lubos maisip na aabot sa pananakit ang pag-aakala nilang aswang ang matanda. Ano bang ginagawa niyo? Wala ba kayong magawa sa buhay niyo? Galit na saad ni Emil. Yang matanda na yun ang may kasalanan kung bakit nagkasakit ang anak ko. Dapat sa aswang na yan ay patayin at sunugin para wala nang salot dito sa barangay natin. Galit na tugon ni Jason. Tumingin ng masama si Emil kay Jason habang tinutulungang makatayo si Mang Rene. Ano ba? Hindi ba talaga kayo titigil sa kakatawag sa kanya ng aswang? Anong petsa na at naniniwala pa rin kayo sa ganyan? Kung may sakit ang anak nyo, dalhin nyo sa ospital. Hindi yung mananakit kayo ng ibang tao. Naging magulang kayo, pero hindi nyo alam ang dapat na gawin kapag nagkasakit ang mga anak nyo. Bakit ka ba nangyayalam dito ha? Saad ni Jason. Hindi na kasi maganda ang ginagawa nyo. Tignan nyo nga ang nangyari kay Mang Rene. Sumusuka na siya ng dugo, pero hindi nyo pa rin tinitigilan. Halos patayin nyo na yung tao sa panggugulpi nyo. Wala kayong mga awat puso. Hindi na kayo nakontento sa panlalait. Talagang kailangan nyo pa siyang saktan. Gano'n na ba talaga kayo kalupit? Tanong ni Emil sa dalawa. Nagpasalamat naman si Rene na kahit papaano ay meron siyang kakampi at nariyan si Emil sa kanyang tabi. Kahit naiiya na siya sa binata dahil pakiramdam niya ay nagiging pabigat siya rito. Ngunit kahit ganoon, sobrang laki pa rin ng pasasalamat ni Mang Rene kay Emil dahil hindi humihingi ng kahit na anumang kapalit si Emil sa lahat ng nagiging tulong niya kay Mang Rene. Nakatingin na lamang si Mang Rene kay Emil at Jason habang iniintay niya ang pananakit ng kanyang tiyan. Ito ay dahil sa paninipa ni Jason rito. Pinanasan rin ni Mang Rene ang mga dugo na tumutulo mula sa kanyang bibig dahil pumutok na ang gilid ng kanyang labi. Dahil sa grabe na pananakit ni Jason sa kanya, hindi man lamang pinigilan ni Sever si Jason sa pananakit nito sa matanda at masaya lamang na nanonood na saktan siya ni Jason. Pagkatapos magsagutan ni Jason at Emil, ay diniretso na ni Emil si Mang Rene sa ospital upang maipagamot ang mga sugat ni Mang Rene at tignan na rin kung may naging injury rin ba siya.
Laking pasasalamat na lamang ni Mang Rene at walang naging seryoso na nangyari sa kanya at pinauwi na rin siya ng doktor kaagad. Manong, kung ayaw mong gawan kita ng bagong bahay, baka gusto mong tumira ka na lamang nakasama ko. Tanong ni Emil dahil gusto niyang tulungan si Mang Rene at may iwasan na rin na masaktan siya ng mga kapitbahay nito. Ngumiti si Mang Rene at sinabi, Hindi na, iho. Salamat sa pag-alok mo pero sobra-sobra na ang pagtulong mo sa akin. Ayaw ko nang maging pabigat pa sa'yo. Kaya okay na ako dito. Iiwasan ko na lamang sila upang hindi na nila ako masaktan pa. Sigurado po ba kayo, Manong? Paninigurado ni Emil dahil ayaw niya nang hayaan na lamang ang matanda na mag-isa. Napatango na lamang si Mang Rene at tumayo upang ipakita ang larawan ng kanyang mga anak kay Emil. Sa tagal ng pagtulong ni Emil kay Mang Rene, ay hindi pa rin nababanggit ng matanda sa binata ang kanyang mga anak. Sino po sila? Tanong ni Emil nang makita ang larawan na hawak-hawak ni Mang Rene. Masaya namang nagkwento ang matanda patungkol sa kanyang mga anak. Ikinuwento rin ni Mang Rene kung gaano kabait sina Sara at Aria na kanyang mga anak. Ngunit nang tanongin na ni Emil kung nasaan ang mga ito, ay bigla na lamang siyang natahimik at hindi alam ang kanyang sasabihin. Nalulungkot man si Manong Rene at ayaw ikwento ang nangyari sa pagitan nila ng kanyang mga anak, ay napagpasya na lamang rin ni Mang Rene na ikwento kay Emil ang lahat ng nangyari upang mailabas niya ang sakit na nararamdaman niya simula nang iwanan siya ng kanyang mga anak. Dahil doon ay nabigla si Emil nang marinig ang kwento ng matanda at ipinangako ng binata kay Mang Rene na susubukan niyang kontakin ang mga anak nito at para iyon sa kanya. Pagkatapos makipagkwentuhan ni Mang Rene kay Emil, ay nagpahinga na nga rin siya kasi malalim na ang gabi. Araw-araw ay hinihintay ni Mang Rene ang binata upang humingi ng update sa paghahanap sa kanyang mga anak. Ngunit bigo si Mang Rene na makarinig ng kahit anong impormasyon mula kay Emil. Pero hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang matanda kasi alam niya na hindi titigil ang binata hanggat wala silang nakukuhang balita. Makalipas ang ilang buwan, ay sa wakas ay may nalaman na ring balita ang binata. Sobrang ikinagulat ni Mang Rene ang nangyari sa kanyang mga anak. Dahil ang sabi ni Emil sa kanya, last year nang patungo ang mga anak na Rene sa kanya, ay nadiskrasya raw ang mga ito at dead on arrival na. Matagal na rin palang patay ang kanyang mga anak. Ngunit wala siyang kaalam-alang patungkol dito. Hindi napigilan ni Mang Rene ang kanyang sarili na umiyak nang malamang patay na ang kanyang mga anak. Kaya pala sinasabi ng kanyang puso at utak na huwag magagalit sa mga ito dahil hindi sila nakakadalaw. Ang rason pala kung bakit hindi siya nadadalaw ng kanyang mga anak dahil matagal na silang patay. Nagpasya na lamang si Emil na dalhin si Mang Rene sa kabilang probinsya kung saan namatay ang kanyang mga anak. Hindi napigilan ni Mang Rene ang pag-agos ng kanyang mga luha nang makita ang puntod ng mga ito. Sa loob ng ilang taong paghihintay niya sa muling pagbabalik ng mga anak, ay bangkay na pala ang mga ito at puntod na lamang ni Sara at Aria ang kanyang nakikita. Iniisip ni Mang Rene na sana ay nayakap lang sana niya ang mga ito ng sobrang higpit noong huli silang bumisita sa kanya. Malayo ang mga anak ni Mang Rene sa kanya dahil nagtatrabaho sila sa Maynila. Pinagmasdan ni Mang Rene ang puntod ng mga ito at lubos ang kanyang pagsisisi na hindi man lamang niya nasulit ang huling pagkakataon na kasama niya ang mga ito. Sara, Aria, mga anak ko, kung nasaan man kayo, sana'y lagi niyo akong gagabayan. Hindi ako galit sa inyo dahil hindi niyo na ako dadalaw ulit. Pasensya na kung huli ko nang nalaman na wala na pala kayo at hindi man lamang ako nakapunta sa lamay niyo. Sana'y wala kayong tampo sa akin, mga anak. Mahal na mahal ko kayo. Ilang taon akong naghintay sa inyo sa pagbabalik nyo. Hanggang sa magkasira-sira na lamang ang bahay natin, ay naroon pa rin ako at naghihintay sa inyo. Ayaw kong ipag-iba o ipaayos ang bahay dahil baka bumalik kayo. At iniisip kong baka maligaw kayo dahil baka hindi nyo na makita ang bahay natin. Kung nasaan man kayong dalawa ay sana'y masaya na kayo ngayon sa piling ng inyong ina. Gabayan nyo ako mula sa itaas. At lagi ko kayong ipagdarasal, mga anak. Mahal na mahal ko kayo. Mahal ko rin ang inyong ina. Naiiyak na saad ni Mang Rene sa kanyang sarili
habang pinagmamasdan ang puntod ng kanyang mga anak. Pagkatapos ng madamdami na pagdalaw niya, nagpasya na si Mang Rene na tanggapin na lamang ang alok ni Emil na tumira kasama ang binata. Lalo na't ang kanyang mga anak na matagal na niyang hinihintay na bumalik ay matagal na palang iniwan siya at hindi na kailanman makakabalik pa. Sa pagsisimula ng bagong buhay ni Mang Rene, ay nalaman ng mga kapitbahay at kabarangay nila na kaya pala nag-i-stay sa ganoong lugar si Mang Rene ay dahil hinihintay pala nito ang pagbabalik ng kanyang mga anak. Pero hindi lubos sa kalain ni Mang Rene na patay na pala ang mga ito. Nakaramdam ng awa at hiya ang kanyang mga kapitbahay. Kaya't labis silang humingi ng tawad sa matanda sa lahat ng nagawa at nasabi nila rito. Lalo na sa pagkaakala nila kay Mang Rene na ito ay isang aswang. Hindi naman nagtanim ng sama ng loob si Mang Rene sa kanyang mga kabarangay. Kaya't pinatawad niya na sila kaagad. Mula noon, ay maayos na ang relasyon sa pagitan ni Mang Rene at ng kanyang mga kabarangay. Halos araw-araw na binibigyan si Mang Rene ng mga kapitbahay niya ng pagkain, pera at iba't ibang mga bagay. Sobrang natutuwa naman si Emil nang makita si Manong Rene na hindi na nilalait at inaapi. Sobrang nagpapasalamat si Mang Rene kay Emil sa pagtulong sa kanya at hindi nagpadala sa sinasabi ng mga tao noon at hindi natakot na tulungan siya. Ngayon ay masaya na ang buhay ni Mang Rene kasama ang tinuturing niyang anak-anakan. Walang iba kung hindi si Emil. Natutunan ni Rene na magpatawad sa mga mapanghusgang mga tao at bigyan sila muli ng pangalawang pagkakataon upang magbago. Natutunan rin niya na dapat hindi tayo kaagad na nagtatanim ng galit sa isang tao kapag hindi sila nagpaparamdam. Lalo na't hindi niya lubos sa kalayan ng rason kung bakit ganoon sila. Naging masaya si Mang Rene sa pagsisimula niya sa bagong buhay at bagong landas na tatahakin. Hindi niya na ipinaayos pa ang kanyang bahay sapagkat nais niyang ganoon pa rin ito. Dahil sa bahay na iyon, ay naaalala niya ang masasayang mga panahon na kasama niya pa ang kanyang buong pamilya. Malungkot man, pero ngayon ay masaya na si Mang Rene sapagkat alam niyang nasa magandang kalagayan na ang kanyang pamilya at naniniwala siya na darating ang panahon ay muli rin silang magkikita-kita.